na matugunan yung pangangailangan ng ating mga commuters. Pag-angkas sa mga pribadong motor, papayagan na ba? Meron tinatalakay ang IATF. May technical working group na ginawa dyan kasama ang DOTR. Tinatalakay yung suggestion nila, no? Mga pumapasada ba ay sapat ang bilang para manggagawang Pilipino ay maisakay, maserbisyuhan? Ang UP Express, kasalukuyan na tinatapos ng LTFRB yung kanilang guidelines. Pero kasama pati yung mga traditional na jeepneys. Liko-likong gusot pang transportasyon ay kakalasin. Kaligtasan ng kumakayod na mamamayan ay papanatilihin. Mandato ng Department of Transportation is transportasyon, pero meron din kang kaakibat na responsibilidad. No? Dapat tumulong kami sa pangangalaga ng kalusugan. Sa mga panukalang iaatas, nakatutok, nakabantay, ihahatid ang mga impormasyon at mahalagang balita. Radyo Pilipinas. Lahat tayo apektado. Kaya lahat tayo ay patuloy na magtutulungan. Nakahanda ang pamahalaan para kayo ay tulungang makauwi matapos ma-stranded dahil sa lockdown. Gamit ang cellphone, i-text ang inyong totoo at kompletong detalye kabilang ang inyong pangalan, kasalukuyang lokasyon, address ng inyong tirahan, LSI category, kung kayo ba ay estudyante, manggagawa, OFW o turista, at ang inyong contact number. At isend ito sa mga sunod na numero para sa mga na-stranded na OFW 0997-392-5148 o 905-256-2907. Mga estudyante 091-891-4835. Sa mga turista 0945-290-5848. At sa mga manggagawa 0966-612-2654 o 0949-614-5288. Anumang hakbang ng pamalaan, makakasiguro tayong Pilipino ang laging una. Naiintindihan ko ano ang puso ninyo. Isang public service announcement mula sa Philippine Broadcasting Service. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Ano man ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. The war against COVID-19. We are at war against a vicious and invisible enemy. Ito ay laban ng bawat isa sa atin. We are in fight for the lives. COVID Radio. All the information you need. Kumpleto at malinaw na ihahatid. Buburahin ang mga fake news para wala na sa atin ang ma-confuse. The Philippines versus COVID-19. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Ito ang COVID Radio. Hashtag Laging Handa. A Radyo Pilipinas Special Coverage. Okay, magandang hapon, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Ayun, narinig ba ako? Kumusta na po? Magandang hapon, Pilipinas! Okay ba? Okay ba ang audio natin? Okay ba tayo? Naririnig ko yung boses ko eh. Kumusta na po? Ito pong inyo pong walang sinasanto dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, ang inyo pong hashtag COVID-19 Radio. At makakasama niyo po ako sa isang oras po na talakayan ng marami pong mga issues na bumabalot po sa ating pong bansa. Well, unang-una, siyempre pag-usapan natin ang mga kaganapan po tungkol pa rin po sa COVID-19. Sumampa na pala tayo sa 70,000 na po tayo. Nako, nakakatakot, no? Kaya maigi, sumunod na lang po tayo sa mga panuntunan ng ating pong pamahalaan para hindi po tayo malagay po sa alanganin. Hindi po tayo mapabilang po doon sa mga positibo o positive cases o di kaya sa mga nasawi. Doon po sa mga nasawi. Ilan na bang yung mga nasawi ngayon?
nasa 1,837 na po. Kaya, wag po tayong titigas ang ulo ha. Mga ilan po sa atin ay matitigas ang ulo, kaya ang ilan po mga local chief executives medyo galit po sa mga sumusuway at hindi sumusunod. Tulad na lamang po sa nangyari po dyan sa Ilocos Sur, na ang balita po ngayon ay ang latest, ito pong latest ngayon, as per Ilocos Sur Governor Ryan Singson, pinagbotohan po unanimously, inaprubahan po ng Sangguniang Panglalawigan ng Ilocos Sur na ito pong sila Dagul o si Romy Pastrana, also known as Dagul sa kanya pong pangalan sa pagiging artista, sina Jean Padilla at maging si Long Mejia, ay sila po ay pinatawan po ng tinatawag na, ako sila po ay binigyan po ng parusang o idineklara po silang persona non grata. Ano ba ibig sabihin pag persona non grata? Ako sila po ay hindi na po papayagan pong makapasok po sa Ilocos Sur. So ganun po katindi ang magiging parusa po. So yan po ang ating muna pong pag-uusapan sa araw po ng Miyerkules. July 22 na po tayo, 2020. Siguro, nalobat yung aking isang camera po. Pasensya po Pinagmamalaki ko pa naman itong aking camera, nawalan po ng kuryente. Hindi yata na-charge po ng aking anak. Well, anyway, sige po. Ito, balik po tayo sa dati ho nating camera. At siguro, Ivy, kung ready na, sina Dagul, sina Romy Pastrana, also known as Dagul, at si Jean Padilla, unahin na natin sila. Baka mukhang yan pong inaabangan na rin po ng ating pong mga kababayan kung ano ang magiging kanila pong paliwanag dito po sa, paring sabihin natin, kasalanan nila diyan po sa lalawigan po ng Ilocos Sur. So, siguro mamaya. So, ready daw sila at magbibigay ho sila ng kanila pong panig kung ano ba talaga ho ang nangyari. Batay ho sa ating pong panayam po kay Governor Singson ng Ilocos Sur, kay Governor Ryan, ang sabi nga daw ho, parang sumuway at hindi man lamang daw ho nagdala ng mga dokumento at parang masungit na ho yata sila sa checkpoint. Kaya galit na galit po si Governor Ryan. Sumamaya, bibigyan po natin ng puwang o espasyo po ang dalawa pong sikat sa tatlo sa mga dineklara pong persona non grata dyan po sa Ilocos Sur. Malalaman ho natin kung ano po ang kanilang pakay nung sila po ay pumunta ho ng Ilocos Sur. Di ba sabi nga ho sa IATF, kung kayo po ay galing ng Metro Manila at papasok po kayo sa probinsya, na ang probinsya po ay pinagkakaingatan nila na wala na daw ho sana pong COVID-19 sa kanila. Ayun, nagkaroon daw ng positibong cases diyan po sa kanilang lugar. Pero hindi naman sinisisi kanila Dagul at kay Jean. Pero ang sinasabi lamang nila, kailangan pong sundin ang mga alintuntunin, mga guidelines. Kapag kayo daw po ay pumapasok sa isa pong lugar, dapat may dala ho kayong mga certificate na magpapatunay na kayo po ay negatibo. Negatibo po sa COVID-19. Dumaan po kayo sa mga pagsusuri. At the same time, ano bang pakay ninyo? Kailangan ilahad nun ninyo kung saan kayo pupunta. Hindi daw yung basta-basta na lamang daw po kayo po ay lulusot na lamang po sa isang pong probinsya. So, depende ho yan sa mga local chief executive. Kaya ngayon, ito nga ho yung latest. Sila po ay pinatawan at idineklara na pong persona non grata. Anong ibig sabihin ho yan? Hindi na ho sila makakatungtong muli dyan po sa Ilocos Sur. Dahil sila po ay parang, kumbaga sa mga tinatawag ko natin mga foreigners, sila po ay mga may derogatory records na ho. Mga undesirable Pilipino. Parang ganun. Undesirable alien, ika nga, kung sila po ay mga banyaga. Pero ito po ay kapwa natin Pilipino, pero sila po ay sumuway umano sa mga alintuntunin po na ipinapatupad po ng local government po dyan sa Ilocos Sur. So mamaya, ito pong kanila pong pagkakataon na ilahad at ano ba ang rason na kanilang pagtungo ho sa Ilocos Sur. Also, sa araw rin po ngayon ay pag-usapan rin po natin
ang sinasabi nga pong nangyari po dyan sa Surigao, kung saan ay nagkaroon po ng enkwentro at dito po nahuli ang kilalang founder at ang pastor ng grupo po ng Kappa International. Ito po yung may mga paglabag daw ho sa Securities and Exchange Commission program or law, dahil nga po sila daw po ay pumasok sa isang ito yung paratang isa daw tong scam. Isa daw parang pyramiding scam. Ito pong kanilang grupo. Kaya ang kanila pong founder na si Pastor Apolinario, Joel Apolinario, ay meron pong warrant of arrest at siya po ay dapat dakpin. At sila po ay na-corner dyan po sa partiho ng Surigao del Sur, kung saan ay nagkaroon po ng enkwentro nang siya po ay arestuhin dyan po sa Lingig, Surigao del Sur. Sa pangyaring yan ay nagkaroon po ng may namatay po dyan sa nangyari po enkwentro. Ilan ba namatay dito, Ivy? 2 patay, 1 sugatan. Pero arestado po ang 23. Kasama na rin po dyan yung pong kanilang founder na si Pastor Joel Apolinario. So mamaya po hingi po tayo ng update tungkol po dyan at ano ang magiging kahinatnan po nito sa kanila pong miyembro. Ang mga miyembro kasi nila ay umaasa ho doon sa kanila pong ibinigay pong ano ba tawag doon? Donasyon ba ho yun? O investment? Ika nga daw ay investment at yung kanila daw pong inilagak na pera dyan po sa Kappa International, Ministry International Incorporated, ay yan daw po ay lalago. Pero ang sabi nga ho, mukhang yan po ay isang uri daw ho ng scam. Kaya ang SEC po ay meron po sila isinampahong kaso laban po dito sa kanilang pong founder na si Pastor Joel Apolinario. Ano mangyayari ho dyan? Mababawi ba na kanila pong mga membro ang perang kanila pong inilagak dyan po sa grupong Kappa International Ministry Incorporated? And later on ay pag-usapan rin po natin dahil nalalapit na rin pong eleksyon, no? Pero magamat 2 taon pa ho yan, 2022. Pero ang Commission on Elections, ang COMELEC, ngayon po ay naghahanap na po ng mga volunteers para po sa preparasyon sa gaganapin pong eleksyon this coming May of 2022. Malayo pa ho, pero ganun talaga ho. Si Director James Jimenez, ang tagapagsalita po ng COMELEC, at kasama ho niya ang mga commissioner, hindi ho sila papetiks-petiks. Kailangan paghandaan mabuti ho yan. So mamaya, atin po siya makakausap kung ano ba magiging plano ho sa darating pong halalan. Meron bang eleksyon na darating pong 2022? Yan po'y katanungan ko lamang ho. I am sure, meron siguro ho yan dahil 6 na taon lamang po ang tawag nito, termino ho ng ating pong Pangulong Duterte at inaantay ho kung sino pong susunod sa kanya na papalit po, our next president po dito po sa Republika ng Pilipinas. So yung pong kabuuan ating pong pag-uusapan, punong-puno. Una pa lamang, yung 2 pong artista ang ating pong pag-uusapan, medyo mahaba-haba na po ang ating pong talakayan po dyan. At hingin na natin po kanila pong panig. Okay? Para hindi na tayo maubusan ng oras natin, 1:09 na po ng hapon. Magbabalik po tayo. Huwag po kayo alis at mag-iwan po ng mga mensahe kung gusto nyo sumali po sa ating pong talakayan. At paki-like, paki-share, at paki-follow po ang Facebook page po ng Walang Sinasanto. Ito po aming pong Facebook page na baka pwede ninyo. Ito, please like, share, and follow this Facebook page. Maraming salamat po sa inyo at magbabalik po ang Walang Sinasanto. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your... Hello, sir. Oy, Sir, wala po kayong send ng video po. Enjoy sa kanya. Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig. Get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig.
Upgrade your monthly savings today. Visit your nearest Pag-ibig Fund branch. This is a paid advertisement. Ikaw ba ay nahihirapan, nasasakal at walang mapuntahan? Magbagong bahay ka na kasi you need some space. Pag-ibig ang susi mo, ramdam ang ligaya. Pag-ibig Fund, walang problema. Pag-pure pag-ibig lang, magbagong bahay na. Apply for a housing loan today. Visit your nearest Pag-ibig Fund branch. This is a paid advertisement. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alex Santos sa walang sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Panatilihing mas ang paglalaro sa kasino ay para sa may isa pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming. Straight mula sa pamahalaan. COVID Radio. May I have your attention? Basta right ang information, kalituhan ay maiwasan. Hashtag laging handa ang Radyo Pilipinas Special Coverage. Mula sa pamahalaan. Okay, nagbabalik po tayo dito po sa Walang Sinasanto. Medyo nagkaroon po tayo ng technical difficulties pero inaayos na ho natin. Nawala ho tayo pansamantala ho sa ating pong video. Ito na ho tayo. Dito na ho tayo sa... Balik ko tayo sa dati ho. Pasensya po sa mga nanonood po sa Radyo Pilipinas. Ito na ho ang ating pong video na nakikita ho ninyo. Pasensya po kanina na nawalan po tayo ng baterya. Hindi ho naka-charge po ang ating pong main camera. So ito po ay parte lamang po ng ilang pong mga camera ho natin. So pasensya po ito, dalawa ho yan. Isa, tapos ito po ang isa ko. Okay, so diretso na ho tayo. Okay, sa puntong ito, ano ba tayo, Ivy? Unahin muna na siguro natin, kumuha muna tayo po ng mga reports mula sa probinsya. Simulan po natin, ito pong nangyari ho sa Palawan. Pagdaong daw ho ng isang yate sakay ng 10 Chinese nationals. Ayun, pinaimbisigahan. Detalye mula kay Jomar Caluna. Jomar, go ahead. Radyo Pilipinas Report. Ipinag-utos ni Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron na imbestigahan ang pagpasok ng isang yate sa Barangay Concepcion, lungsod ng Puerto Princesa. Sakay umano nito ang 10 mga Chinese nationals noong Lunes ng gabi. Ayon kay City Administrator Attorney Arnel Pedrosa, sa pinatawag na pagpupulong ni Mayor Bayron kahapon ng umaga, inatasan nito si Puerto Princesa City PNP Director Police Colonel Sergio Bibar Jr. na agad makipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamalaan gaya ng Bureau of Immigration at Philippine Coast Guard kaugnay ng dumaong na mga dayuhan. Basis impormasyon, ang yate umano ay pag-ari ng isang nagangalang Ding Kang Sang na umano'y may hawak na special residence visa, samantalang ang siyam pa nitong mga kasamahan ay walang mga hawak na papeles. Galing umano sa lungsod ng Tianjin sa Northern China ang naturang yate. Ayon sa barangay captain ng Barangay Concepcion, mayroong contact person ang naturang mga Chinese, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa ito nakikilala. Sa inisyal na investigasyon, wala pa namang nakikitang illegal activities maliban sa sinasabing mayroon umano silang property o pag-aari sa naturang barangay. Ayon pa kay Attorney Pedrosa, ipaubaya na nila sa mga national agencies ang posibleng pagsasampa ng kaso patungkol sa paglabag nila sa ating mga immigration at customs laws.
Sa kasalukuyan ay nakahold ang naturang mga dayuhan sa headquarters ng Philippine Coast Guard sa Honda Bay para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Alindigay sa syudad ng Puerto Princesa, Jomar Caluna, Radyo Pilipinas. Thank you, Jomar. Mula po dyan sa Palawan, sunod naman natin sa Arteho ng Visayas. Ito naman tungkol po to sa bayan daw ng Sogod sa Southern Leyte. COVID-19 free na. Yan ang good news. Detalye mula kay Gemma Destriza. Gemma, go ahead. Radyo Pilipinas Report. Yes, magandang hapon, Sir Alex. Yes. Bayan ng Sogod, Southern Leyte, COVID-19 free na. Makabagong teknolohiya sa contact tracing isinulong. Ibigay na ng local na pamahalaan ang Sogod, Southern Leyte na clinically recovered na ang 16 na locally stranded individuals na nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 dahilan sa pagiging COVID-free na ang bayan. Gayunpaman, pinaalalahan ni Mayor Imelda Tan ang mga residente na hindi dapat makampante dahil hindi pa natapos ang pandemic dahil sa determinasyon ng lokal na pamahalaan na mapigilan ang paglaganap ng virus, isinasulong nila ngayon ang high-tech na pamamaraan sa contact tracing kung saan gagamit QR code ng lahat ng mga individual na papasok sa bayan. Aniya, ito ay para mapabilis ang data gathering at monitoring ng local government unit sa mga magsisiuwi ang residente. Sa ugnay nito, pinapasalamatan ni Mayor Tan ang presidente ng Southern Leyte State University sa pangunguna ni Dr. Frost Ivietes at mga kawani nito sa Information and Technology Department na pinangunahan ni Dr. Alex Bacalya dahil tumutulong sila sa tumutulong sila upang hindi lumaganap ang COVID-19. Pinasalamatan din ni Mayor Tan ang Municipal Interagency Task Force at mga frontliners na tumutulong na para malaban ang COVID-19 pandemic. Samantala, nanawagan naman si Mayor Tan sa lahat ng mga mamamayan na ipatuloy ang pagsunod sa mga health protocols na itinakda ng kagawaran ng kalusugan gaya ng regular na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, social distancing, at pananatili sa loob ng bahay ng mga senior citizens at mga kabataan na may edad 20 years old sa baba. Gikan diri sa Sogod sa Southern Leyte, Gemma Destriza, Narit, Radyo Pilipinas. Ayun, si Gemma Destriza Narit. Nakulang ko tayo sa Narit pala. So maraming salamat sa iyo, Gemma, gikan diya sa Sogod, sa Southern Leyte. Next naman natin sa Mindanao, mga returning overseas Filipino workers mula sa Sabah, Malaysia, nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Si Eloisa Muhammad sa detalye. Eloisa, go ahead. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat. Maayos na naihatid sa kanilang mga barangay sa Indanan ang 4 na returning overseas o ROF sa Sabah at 3 iba pa na mula pa naman sa ibang bansa matapos ang 14 pagpasok ng ito. Ayon kay Aida Unga, Public Health Nurse ng RHU Indanan, mahigpit ang kailang pag-monitor sa mga ito habang naka-quarantine sa Ligtas COVID facility ng Indanan na hindi naman nagpakita ng anumang sintomas ng sakit. Anya, patuloy pa rin ang pag-monitor sa mga ito kahit nasa kani-kanila ng mga tahanan upang matiyak na hindi sila natamaan ng sakit. Habang ang isa naman na kasama sa muling nakauwi kamakailan ay nananatili pa rin sa naturang pasilidad upang may pagpatuloy ang pag-quarantine. Matatandaang nakarating sa lalawigan ang 2 journeys mula Sabah at nakito ng 8 papa. Sila ang mga unang batch ng mga Sabah returnees sa lalawigan. Rengahola Sulu, Imelda Muhammad para Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat, Eloisa Muhammad mula po dyan sa parteho ng Sulu. Okay, sa puntong ito ay nasa linya na ba? Para makarami na tayo, no? Wala na tayong oras. 1:20 na po ng hapon. Siguro, nasa linya ngayon po sina Romy Pastrana alias Dagulo, or also known as Dagul. At the same time, magkasabay ba sila, Ivy? Sasama ba natin si Jean Padilla na isa rin po sa mga kasamahan po at kilala ho nating mga artista po yan. Unahin siguro natin si Romy, no? Ka Romy.
Sir Romy Dagul, magandang hapon. Si Alex Santos po to sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon po tayo, Alex Santos, at sa lahat ng nakikinig sa Radyo Pilipinas, lalong-lalo na po kay Go Brian Simpson. Opo. Okay, sandali lang po, Kuya Romy, ha. Tawagin ko lang si Kuya Jean. Jean, magandang hapon sa iyo. Si Alex Santos po to sa Radyo Pilipinas. Yes, Kuya Alex, isang magandang hapon po. At higit sa lahat, ngayon pa lang papasalamat po kami na bigyan mo po kami ng pagkakataon na makapagsalita at makapagpaliwanag po. Oo, sige. Unahin natin siguro si Kuya. Doon tayo kay Kuya Dagul tayo. Okay, unang-una, ang sabi ni Gob ay, by the way, kayo nga pala ho ay kahapon ay unanimously ay dineklara ng persona non grata ng probinsya ng Ilocos Sur. Unang-una siguro, ano ang inyong reaksyon? Dagul and Jean, go ahead. Unang-una po, ako po ay nalungkot at saka nararamdaman ko ang lungkot talaga na bakit ganyan. Ako po ay talagang inaamin ko na kasalanan po namin dahil po ay lumabag kami sa protocol ng COVID-19. Okay. Jean, ikaw naman Jean, anong reaction mo dito sa ginawa ng provincial government ng Ilocos Sur na kayo'y persona non grata? Ibig sabihin, never na kayo pwedeng tumuntong sa kanilang lugar. Yun po ang Kuya Alex ang pagdesisyonan po, lalo na ng ating mahal na gobernador at syempre yung mga ating board member ng panlalawigan ay ako po ay nalulungkot po sa mga pagkakataon na dalang po. Napakarami ko pong kaibigan sa bayan po ng iba't ibang bayan po ng Ilocos Sur. Pero ganun po talaga at gusto ko pong tinatanggap kung ano man po ang naging desisyon po. Okay. Para maging patas tayo, Kuya Dagul at Jean, ito yung pagkakataon ninyo para linawin natin ang mga nangyari dyan sa inyong pagbisita sa Ilocos Sur. Unang muna pakikwento sa amin, siguro Kuya Dagul, ano ba ang ginawa ninyo sa Ilocos Sur? Talaga bang kayo ay pumunta at yung mga paratang sa inyo na hindi daw kayo nagpakita ng mga dokumento at medyo magaspang daw ang inyong pong dating doon po sa checkpoint? Go ahead. Una po, ang pinuntahan namin ay wedding anniversary po at saka blessing ng bahay. Okay. Ang ano po namin ay personal lang, yung aperan. Okay. Ngayon, kami po ay lumabag talaga sa lagi ng yung COVID-19 protocol po. Kaya ako po inaamin ko po na kasalanan namin. Kaya po ako nandito humihingi ng paumanhin sa kay Go Brian Simpson at sa taong bayan, lalong-lalo na po sa Ilocos Sur. Ayun. Ibig sabihin po ba, Kuya Dagul, ay inimbitahan kayo ng isang kaibigan ninyo mula doon sa Ilocos Sur para sa blessing ng bahay at wedding anniversary? Tama po ba? Opo. Okay. So, ano pong ginawa ho nyo doon? Kayo po ba ay, paano ho bang nangyari ho? Pakikwento sa amin na ano oras kayo dumating sa Ilocos at paano ho ba ang approach sa inyo ng checkpoint, ng mga tauhan ng checkpoint? Kuya Alex, ako na po lahat po ng buong pangyayari lang po. Sige po. Kuya Alex, around 10 a.m. po ng Sabado po ay pumasok po kami sa point of entry ng boundary po ng La Union at Ilocos Sur po. Go ahead. Opo, 10 a.m. po yan. Okay. At wala po kami dalang proper at required na document kay ng Travel Authority, medical certificate. Wala po kaming dala noon. Siguro po, dapat natin sa ating mga kababayan, lalo na sa panlalawigan ng Ilocos Sur, wag po natin sisihin o pagalitan ng mga PNP dahil walang din po na kanila ang katungkulin. Ngunit siguro nung pagpapakita namin, ang hinihinan po sa siguro dahil kami po yung mga artist
siguro sila'y natuwa at siguro na starstruck at sila ang nahingi lang po nila sa amin ay tanging identification card lang po, ang ID lang po namin. At tapos ay nagpakuha ng litrato. Okay. At kami nakapasok na po sa point of entry po ng Ilocos. Tapos po kami tumuloy sa bahay po ng ating kaibigan din naman na si Roman Reyes sa bayan po na Santo Domingo. At kami naimbitahan doon. Unang-una po, kaya po talaga ang tanging layunin po namin. Kaya po kami pumunta po sa Ilocos, sa Santo Domingo po. Kasi po yung kaibigan namin na po yun, gawa nga ng kami mga wala naman po trabaho sa ngayon po. Kung wala kami trabaho, kami humingi po ng tulong, ng ayuda, kumbaga po, kung ating tatawagin. At sabi niya, sige, pumunta kayo dito, Total House Blessing. At tapos, Jean, kayo ba ay nag-perform doon bilang mga panauhin ng wedding at blessing ng bahay? Hindi po namin masasabi din nag-perform. Hindi po ang mga nandun po mga kaanak po nung at nagawa po namin doon ng social distancing. Kami nahilingan ng manta ng tigil-isa at napagbigyan naman po. Tapos po, yun po, para lang masaya po yung anniversary ng mag-asawa, bigyan na po sila. At by the way, Kuya Dagol at Jean, hindi ba alam ng inyong host o yung nag-imbita sa inyo na merong ganong regulasyon ang probinsya ng lalawigan ng Ilocos na stricto sila dahil nga ayaw nilang na madapuan sila ng COVID-19, hindi lang siguro sa lalawigan ng Ilocos Sur, Kuya Dagul at Jean, no? Kundi sa pangkalahatan sa buong Pilipinas na mahigpit talaga. Kailangan magdala ka ng certificate, health certificate para masabi na kayo'y COVID-free. Hindi ba nagawa ng ano yun? Hindi ba sinabi sa inyo? Nakaalam din po na may dala po kami mga dokumento. Nagulat din sila na wala nga kami dokumento. So kami po, Kuya Alex, ay talaga po humihingi ng dispensa at kapatawaran, lalo na sa mamamayan ng lalawigan po ng Ilocos Sur at siyempre especially po sa ating mahal na Gobernador Ryan Singson. Sana po ay kami inyong mapatawad at mabigyan po ulit ng isang pagkakataon at kami nangangako na hindi na po mangyayari ulit yung mga nagpaganapan na ganun po. At kami rin ay nagbibigay ng mensahe sa lahat ng mamamayan na pang-traveling po. Kung kayo aalis sa inyo at may pupuntan po kayong destination, ay magdala po kayo ng proper documents po. Ayun, oo. Alam naman natin na Jean at Kuya Dagul, no, na kayo bilang mga artista, kayo rin ay nawalan rin ng hanap buhay, no? Kaya naintindihan natin na kayo ay kailangan rin pumunta sa ibang lugar para magbigay saya. Yun nga lang, nagkataon na napakatindi ho at mahigpit po talagang pamalaan ho natin para maiwasan po yung pagkalat ng COVID-19. Siguro, sa inyong paraan na kayo'y humingi na ng paumanhin sa ating pong butihing governor, I'm sure maintindihan naman siguro nila ito. At siguro, Kuya Dagul, sa iyo na siguro manggaling, ano ang pakiusap ninyo? Kayo ba'y hinihiling ba ninyo na tanggalin na yung deklarasyon na inyong pagiging persona non grata? Kung pwede na po sana po tanggalin na yan para malinis naman ang mga pangalan at saka talagang kasalanan po namin yan. Nais ko po humingi ng paumanhin sa mamamayan ng Ilocos Sur, lalong-lalo na po kay Gob Ryan Singson. Sana po ay inyong maunawaan ang aming ginagawa at pasensyahin na po kami. Okay, by the way, kayong dalawa, dahil wala na yung ABS-CBN, Kuya Dagul, anong mangyari? Sa ka ba lilipat? Ako po, kahit saan po ako, willing po ako magtrabaho. Sa panahon ngayon po, talagang hirap na po ang pamilya ko, lalong-lalo na po yung mga anak ko hindi pa po nakapa-enroll ngayon. Kaya po, ginawa ko po lahat. Iyan po ay hindi pala palpak po ang ginawa namin na lumabag kami sa protocol. Ayun. At ikaw naman, Jean, kumusta? Nasa GMA ka pa rin ba? Nasa GMA po. Kaya nga lang po
yung mga bagong programa pa namin dapat nasisimulan po ng buwan po ng Abril ay hindi rin po nasimulan gawa po ng ating pandemya. Parang natatakot na rin po ang mga pinito ng ating network na GMA. Kasi nga po din sa COVID-19, kahit sabihin niyo po mag-lock-in, parang mas delikado rin po. Okay. Kaya nga po, sana po sa ating mahal na Gobernador Ryan, sana po mabigyan mo po kami ng isang pagkakataon at mapatawad mo po kami. Kung hindi naman po malilit po yung persona ng Grata, wala din naman po problema dahil siguro po yun po talaga ang katapat ng aming nagawang pagkakasala. Kaya kami buong puso po humingi ng kaumanhin. At sana po maging maayos na po ang lahat. Okay. Bukod dito sa ginawa ninyo na inilahad ninyo ang inyong paghingi ng dispensa sa mga kababayan natin sa Ilocos Sur at kay Governor Ryan, kayo rin po ba, Kuya Dagol at Jean, kayo po ba yung magsusulat rin na magpapadala ng liham sa gobernador? Ay po, na yan po talagang napag-usapan na namin ng aking kapatid na gusto po nga namin sadyain. Kasama po si Long, kasama po si Dagol, ay gusto po namin sadyain ang ating mahal na gobernador kung kami mapapahintulutan po pumasok para lang po makapagbigay ng dispensa ng personal po. Kasi po, iba po rin po yung personal Yes. na mabibisita po namin siya at makaharap po namin. Okay. At Kuya Dagol, siguro panghuli, ikaw nang siguro magsara nito ating usapan. Siguro, anong panawagan mo na lang siguro panghuli kay Governor Ryan? Go ahead, sir. At sana po mapagbigyan mo kami at mabigyan ng pangalawang chance po na mawala na yung kaso namin at saka gusto namin pumunta dyan sa iyo upang personal na humingi ng tawad sa iyo at sana po matulungan mo kami na huwag na po ituloy yung kasalanan namin sa iyo na sana po munawain niyo po kami. Okay. Sige po. Kuya Dagol at Jean, maraming salamat sa inyong pagtiwala dito sa programa ko at nailahad ninyo inyong side para at least makarating sa pamahalaan po ng Ilocos Sur. Thank you so much at ingat kayo. Okay po. Maraming salamat po, Kuya Alex, pagkakataon po. Mabuhay ka po at God bless. Salamat po. Kuya Dagol, thank you. Ingat po. Maraming salamat po, Kuya Alex. God bless po. Salamat po. Si Romy Dagol Pastrana at si Jean Padilla, ating pong nakapanayam dito po sa Walang Sinasanto bilang kanila pong paghingi po ng dispensa at humingi sila ng tawad sa pamahalaan po ng Ilocos Sur. I'm sure, maintindihan siguro ho yan, no? Inaamin naman ho nila na sila po ay lumabag. At kapag mga ganito pong klase pong tao na inaamin ang kanilang pagkasala, hindi tulad po ng iba. Gumagawa pa ng rason. Ito, humingi na ng tawad. Siguro, it's about time na patawarin na rin po natin. Alam na ho natin na nagkasala sila. Bigyan natin ng pagkakataon. Siguro, nakiusap ko rin po kay Governor Ryan kung ano pong nararapat, nasa sa inyo po ang pagpapasya. Maraming salamat po sa ating pong dalawang artista na si Dagol at si Jean Padilla. Magbabalik po tayo, 1:34 na po ng hapon. Ikaw ay nahihirapan, nasasakal at walang mapuntahan. Magbagong bahay ka na kasi you need some space. Pag-ibig ang susi mo, ramdam ang ligaya. Pag-ibig fund, walang problema. Pag-pure pag-ibig lang, magbagong bahay na. Apply for a housing loan today. Visit the nearest Pag-ibig Fund branch. This is a paid advertisement. Tara na kumawit at sumayaw sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa 185-year celebration. One Ginebra, One Ginebra, One Ginebra Nation. Isang bagay, tayong lahat. One Ginebra, One Ginebra Nation. Isang lahi, One Nation. Never say die, One Ginebra Nation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda
ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. COVID Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Okay, nagbabalik po tayo dito po sa Walang Sinasanto. We have, ilang minuto na lamang ho tayo. We have 19 minutes ago. 19 ba? O tama, 19 minutes na lamang. Ang bilis ng oras, no? Anyway, nasa linya ngayon po ang, ano ba to? Siya ba ang tagapagsalita, no? Siya po ang Officer in Charge, OIC po, ng Enforcement and Investor Protection Department ng Securities and Exchange Commission o SEC. Walang iba kundi si Attorney Oliver Leonardo. Attorney, magandang hapon po sa inyo, sir. Si Alex Santos po. Magandang hapon din, Alex, at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Opo, Attorney, unang-una, ano ba ho yung isinampang kaso po laban ho dito sa mga founder at members po o yung mga opisyal po ng CAPA, International Ministry po? Sa SEC po, sila po ay umaharap sa paglabag po sa kaso ng securities regulation. Opo, na may 21 years of imprisonment at 5 million in monetary fines po. Wow. Pero batay ho sa inyo pong ginawang investigasyon sa inyo pong opisina as Enforcement and Investor Protection Department, ano po bang nakikita ho ninyo na paglabag ho nila? Ito po ba'y mapapatunayan talaga sa korte? Malaki ho ba ang tsansa na sila po ba talaga'y lumabag, sir? Ay, opo. Marami po tayong ebidensya na makapagpatunay na sila po ay nangangalap ng investment. Okay. Sa pamamagitan ng kanilang scheme na ang tawag nga nila donation at ikayo ay makatanggap ng blessing. Pero sa posisyon ng SEC, ito po ay pangangalap o pag-o-offer ng investment na walang karampatang permit o lisensya galing sa SEC. Kasi ito po ay nire-regulate na activity. Oho. So parang it's good to be true, no? Na biruin mo, donasyon at posibleng makakakuha daw sila ng parang blessing ba ho yun? Tama po ba yun, attorney? Iyon po ang pinalalabas nila, pero yung investment mo na 10,000, kayo ho daw ay makatanggap ng return na tinatawag ng blessing 30%. So that's 3,000 lifetime na po yun. Wow. Kung titignan nyo, yung CAPA Community Ministry International ay isa pong tinatawag na non-stock corporation. So wala po silang negosyo. Tama. So saan po manggagaling yung ibibigay nilang blessing o return sa kanilang mga miyembro? Okay, dito sa kung meron na ho silang kaso, meron mo bang mga complainant po dito? Yung ba ho mga miyembro ho nila ay talagang lumapit ho sa SEC para ireklamo po to? Ano ba hong kwento ho dito, attorney? Ay, tayo po ay nagawa ng investigasyon online at nagkaroon po ng matatandaan nyo last year. Opo. Joint operations together with NBI. Ni-raid po ang kanilang mga opisina sa bisa ng isang search warrant. So marami po tayo nakalap na ebidensya at kami naman po ay nag-file sa DOJ ng complaint affidavit. Meron din po mga complaint na tayo. Ayun. Okay, now that na-aresto na ho ang founder na si Pastor Joel Apolinario, sana po tayo patutungo nito, attorney. Ito na po ba'y dadaan ho ba sa pagdinig, hearing? Kasalukuyan pong dinididik ang kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Diyan po sa Bislig, Surigao del Sur at yung mga ahente ng CAPA, meron din pong kaso sa Quezon City at sa RTC ng Antipolo. Ngayon, si Pastor Joel at yung mga kanyang kasama ay meron din pong hinaharap na kasong syndicated estafa non-bailable diyan sa Cagayan de Oro at sa Alabel. Opo.
Sarangani province. Yun po yung yung warrant of arrest na sinerve kahapon po. Ayun. So, ibig sabihin, now that nahuli na ho yung founder, malaki po ang chances po ba doon po sa mga nagreklamo, mababalik po ba ang kanila pong pera? Ganun po ba ang ating pong hinahangad po, attorney? Yun po, pagbalik ng pera, iba naman po yung kasi kasong final namin. May karampatang criminal liability, imprisonment, at may danyos kung magbibigay po ang court, but meron naman po mga remedy ang tao para ma-recover ang kanilang investment sa pagsampa ng kanilang kaso sa estafa or breach of contract, etc. Ayun. Okay, dahil nga ho ay natisod ho ninyo itong problema ho at itong paglabag ho ng kapa. Meron ba ho tayong tinutugay-gayan po ba, attorney, na mga ganitong kalintulad po na mga scam or investment na may tuturing pong labag po sa inyo pong panuntunan, sir? Ay, opo. Wala pong tigil ang komisyon sa pagpapaalala sa ating mga publiko na maging maingat at mapagmatyag sa mga ganitong illegal na offering na investments na walang permit. Na kung kayo po ay makakarinig ng mga pag-aalok na tinatawag na too good to be true, napakataas po ng pinapangako kita sa agarang panahon, ay ito po ay illegal kasi kailangan po ng permit. At meron po tayong mga advisories na makikita sa SEC website, www.sec.gov.ph. May mga cease and desist orders na rin po tayong mga na-issue at tayo rin po ay nagpa-file ng kaukulang kaso sa kriminal, sa DOJ. Ayun. Okay. Sige po. Attorney, thank you so much for your time at sana po ay naliwanagan po ang ating mga kababayan na mag-ingat na rin po tayo, no? At the same time, at meron pong kahinatnan. Ito pong pagsasampo ninyo pong kaso laban po dito sa founder at mga official po ng KAPA. Thank you so much, sir. Good luck, sir. Okay, salamat po. Salamat, Alex. Thank you po. Si Attorney Oliver Leonardo, siya po ang officer in charge ng Enforcement and Investor Protection Department po ng Securities and Exchange Commission. Kapag mga ganong talaga, no, mga ganong pong mga investment ika nga, pero too good to be true, beri mo, tama nga si attorney, kung wala ka namang negosyo, wala kang pampalit, di tulad ng mga iba hong mga investment na dyan, na scheme, pwede hong magbebenta ka ng gamot o magbebenta ka ng gamit, merong kapalit po yun. Pero ito, parang dinadaan ho nila sa donasyon. At kapag donasyon, ibig sabihin, wala ka nang inaasahan pong balik sa inyo. Pero ito po, iba eh. Pag bigay na ho ng donasyon, meron pong balik na pagpapala. Ako, ibang klase ho yun. Kaya pala, biglang yaman po itong pastor nito. So, ingat po tayo at huwag po tayo magpabilog po natin pong ulo sa ganun pong mga matatalas pong dila. Usually, kapital lamang po nila ang kanilang laway at ang dila at kayo po ay nahihimok na para pumasok po sa mga ganun pong klaseng mga eskema. Okay? So, sa puntong ito, dahil we have 10 minutes ago or 11 minutes ago bago ho mag-alauna 55, nasa linya ngayon po si Director James Jimenez, ang tagapagsalita po ng COMELEC. Director James, magandang hapon po. Si Alex Santos po, sir. Magandang hapon po, Sir Alex. Opo. Director, mukhang napaaga ho yata ang inyo pong anunsyo at mukhang naghahanda na ho kayo para sa darating pong halalan, which is less than 2 years po. Bakit ho kayo'y naghahanda na ho, sir? Hindi po maaga yan. In fact, medyo late na nga yan, considering na maraming pagbabago ang makikita na. Wala na yung mga pangkaraniwang paraan ng pangangampanya. Halimbawa, magbabago na rin yung ating pakikitungo sa mga kababayan natin kasi hindi na tayo makakapunta sa mga iba't ibang komunidad para mag-voter education. So, kailangan natin palakasin yung ating kakayanan sa social media at gamit ang internet na maabot yung mga kababayan natin. At para dyan, again, katulad ng marami, nagulat tayo sa pandemyang ito. Hindi naman tayo nakadisenyo para sa ganyang klaseng operasyon.
So ngayon, medyo catching up tayo, no? Catching up tayo pagdating sa tinatawag nating capacity. Kulang tayo sa tao. Kung dati, nagagawa pa rin natin mag-monitor, halimbawa, ng mga campaign ng mga kandidato. Abang ngayon, nakikita natin, kung lahat ng kandidato mangangampanya online, paano namin i-monitor yan? No? Paano namin papantayan? Paano namin sasabayan? So, yun pa lang, naghahanap na kami ng volunteers. Pangalawa, hindi rin maaga yan kasi tandaan natin, iti-training pa natin itong mga tao na to. Itong mga volunteers na kinukuha natin, gusto natin, hindi sila kasali sa political advocacies ngayon. Ayaw natin na may mga parte ng political parties, ayaw natin mga parte ng mga iba't ibang political groups. So mga baguhan to. So kailangan natin sila i-train. Paano magtrabaho bilang COMELEC. And kung meron man silang mga existing biases, kailangan mawala yun. Remember, kailangan maging fair and impartial sila pag katrabaho nila ang COMELEC. So, for these reasons, no, sa tingin ko, in fact, medyo late na nga itong ginagawa natin. Pero, kaya pa naman. We still have time to do this and we want to do it right. Okay. At Director, ano ba hong hinahanap po natin na magiging kaagapay ho ninyo dyan sa darating pong halalan? Ano ba yung kinakailangan po mga volunteers po ba, Director? Ang kinakailangan natin yung mga marunong gumamit ng social media, yung kaya magbantay sa social media para makita kung ano mga ginagawa ng mga kandidato, kung ano yung nangyayari, kung may nagpaparaffle pala, hindi natin nakikita, bawal yan, di ba? So, kailangan natin ng tulong ng social media associates or mga taong marunong gumamit ng social media to help in policing the campaign. Kailangan din natin ng mga marunong gumamit ng social media para makatulong naman mag-promote ng mga voter education messages natin, yung mga voter education campaign natin, yung mga marunong gumawa ng content, mga graphic artists, mga design ng mga production, halimbawa, para magawa natin na maglabas tayo ng quality content na mapapanood ng mga tao. And then of course, kailangan din natin ng mga tutulong sa paralegal side naman, no? Paralegal side. Kasi nakikita natin na kung magbabago nga ang legal environment, particular sa campaigning, madaming mga bagong batas ang maglalabasan. Ngayon pa nga lang, may 2-3 pending bill na sa Kongreso na magbabago sa mga pamamaraan ng kampanya na nakikita natin in the past. So, kailangan natin ng tulong dyan para siguradong patas at tama ang enforcement natin across the board. Okay. Dahil dito sa napakarami ho ninyong gustong mahikayat para sumali ho sa inyo pong cause, ito po ba'y hindi na po ba mahirap po mga qualifications ito po, sir? Basta willing lamang at voluntarily sila ay tutulong sa inyo, sir? Well, yan ang pinaka-importanting qualification, Sir Alex. Kailangan willing to volunteer. No? Yes. Kasi wala tayong pondo para dito. So, willing to volunteer and willing to commit time. Hindi naman malaki ang hinihingi nating time commitment. For the most part, average of 2 hours a day siguro. Basta yung time na sineset, yung time na sineset aside nila para sa dating leisure activities nila, pag-Facebook, pag-Twitter, o kaya yung mga iba, pag-ML, pwede na naman nilang i-google sa bayan, di ba? Para may ambag din sila sa ating demokrasya. And it's not a very big commitment. But definitely, kailangan seryoso sila. Ngayon, doon naman sa mga mag-a-apply, syempre, please be aware na check natin ang inyong background. Mag-uusap tayo, aalamin natin kung meron kayong mga political affiliations. Kasi medyo allergic tayo dyan Ayaw natin ng mga political affiliations na makakasama namin sa COMELEC kasi magkakaproblema tayo later on. Protection din yan. Nating, mutual protection natin yan. Opo. By the way, bukod po sa pagkakalap po ng mga volunteers, di ba meron po tayo mga, ang tawag nito, yung mga katuwang ho ninyo tulad ng NAMFREL at ilan pa mga grupo, they're still open pa rin po sila na pwedeng tumulong sa inyo, sir? Nandyan pa rin po sila. Pero yung ating mga tinatawag na accredited citizens arm ay meron ng kanilang toka. No? Meron sila kanilang toka. Halimbawa, voter education ng PPCRB. Pero hindi ibig sabihin na may voter education ng PPCRB, wala na kaming ginagawang voter education on our own. So,
kailangan din namin ng manpower. So tuloy-tuloy lang sila, i-augment natin with more people from our side. Okay, doon po tayo sa darating pong sa kampanya. Binanggit nga ho ninyo, magbabago na ho dito sa new normal natin. Ano ba ho yun? Tinatanggal na ba ho ninyo sa tingin ninyo ang pag-house to house at pupunta ho sa mga lugar, o mananatili pa rin po yung procedure po ng pangangampanya po? At malilesen po ba yung days sa campaign period, sir? Number one, Sir Alex, lahat natin, wala naman talaga tayong wala tayong protocols for campaigning, no? Basically, meron tayong rules on what they can or cannot do. Pero yung forma or yung mode of campaigning, nasa kanila yan. May mga kandidato tayo na gustong-gusto yung on-the-ground campaigning, yung nagra-rally. Pero namang iba na sobrang galing gumamit. Pero, dahil nga nabanggit mo, new normal na. Maaring maglabas ng guidelines ang COMELEC. Konting paalala lang na parang along the lines of kung magkakampanya kayo in person, dapat ganito ang ginagawa ninyo. Kung we encourage more online campaigning kasi safer yan, etc. So mga ganyang klaseng guidelines lang. No strict rules I can foresee, but definitely magkakaroon ng guidelines to help guide candidates, especially yung mga baguhan, on how to safely campaign. Opo. At tanong ko na rin po sa inyo po, Director, no, dahil meron pong umuugong dyan po sa mababang apulo ng Kongreso at maging meron pong panawagan tulad po ng League of Municipalities of the Philippines. Ang sabi ho, kailangan ng pag-usapan ng charter change, tapos habaan ang termino ng mga local chief executives, lalo na po mga mayors, from 3 years gawing 5 years. Paano ho yan? Magkakaroon ba ng eleksyon kaya sa 2022, sir? Well, yung issue naman, no, yung mga nila, yung wisdom naman ng mga proposals nila, syempre, Congress na ang bahala dyan, ano? Pero kung magkakaroon ba ng halalan sa 2022, abay kailangan. Hindi natin pwedeng i-sacrifice yung democratic process natin para lamang sa sinasabi nating pangangailangang magkaroon ng ganitong amendments. Pero ang problema nito, kapag pinospone mo yung elections or kung yun ang pakay mo, kailangan mo talagang suungin ang constitutional revision. Kasi nakapaloob sa Constitution yung schedule ng ating halalan. Hindi mo pwedeng taguhin yung schedule ng halalan natin ng simpleng batas lamang. Hindi ito katulad ng halimbawa barangay elections or SK elections na nakapaloob lamang sa isang batas, no, yung local government code. Remember, ang national elections natin ay minamandato ng Constitution mismo at may schedule siyang binigay. Second Monday of May every 3 years. Ngayon, ganun din ang masasabi natin tungkol sa term limitation. So, hindi naman pwedeng ibaliwala mo na yung eleksyon para ayusin yung eleksyon. Parang baliktad naman ata yun. Kailangan magkahalalan tayo, and whatever work has to be done, well, it has to be done now or adopt a more realistic time frame, one that does not sacrifice democratic process. Tama. Okay, isa po, last na lang siguro po, Director, bago kita pakakawalan. Ito pong usapin ng People's Initiative tungkol po sa prangkisa ho ng ABS-CBN. Ano po ang take ng COMELEC dito? Ang sa COMELEC po ay syempre pinapaalala lang namin doon sa mga proponents niyan na meron tayong mga prosesong nakalatag na, no? May mga procedure tayo at may forms tayo na ginagamit, may mga prescribed forms tayo. In the past, sa mga ibang kaso na relate sa People's Initiative, may mga petition na na-dismiss kasi hindi sumunod sa tamang form or hindi sumunod sa tamang procedure. So we would caution that whoever is proposing this, whoever is pushing this, siguraduhin nila tama yung prosesong pagdadaanan nila. Kung sa issue, kung tama ba itong solusyon na to, hindi natin masasagot yan. Nakadepende talaga yan ultimately sa Korte Suprema pag umabot dyan yung issue of whether or not the People's Initiative is a proper means of securing a franchise. Because remember, may mga issue tungkol sa pananaw na yan. May nagsasabi na pwedeng mag-initiative kasi batas lang naman ang gagawin at ang franchise ay isang batas, pwedeng gawin sa initiative.
meron naman nagsasabi na ang franchise ay isang partikular na ng batas na hindi pwedeng idaan sa franchise. Tinatawag nilang private law. No? So, may issue na ganyan na kailangan magsalubong at marisolba sa tamang panahon. And since wala namang nagkakaso sa Supreme Court ngayon, yung mga proponents, tuloy-tuloy lang ang trabaho nila, which is perfectly their right. But again, whether or not it's the proper solution, that's really not for the COMELEC to decide. Okay, sige, well said. Okay, Director, thank you so much for your time at good luck po sa inyo po mga endeavors na po sa COMELEC. Thank you, sir. Ingat po. Alex, thank you. Thank you po. Si Director James Jimenez po yan at tagapagsalita po ng Commission on Election. Okay, sumobra na po tayo. 1:56 na po ng hapon. Uy, binabati lang po natin ng happy birthday po si retired Brigadier General Cesar Mancao. Uy, kilala ko to ha. Siya po ay kabahagi po ng PMA class Sinagtala of 1986. Happy birthday po, General. Ang iyong pagbati rin po ay galing po kay Colonel James Brillantes. Uy, ano nyo na, gawin nyo na rin pong General, Brigadier General itong si Colonel James Brillantes. Matagal na ho yan. Okay, maraming salamat kay Ivy at sa ating po mga katuwang po sa technical side. Walang iba kundi sino bang pinuno natin dyan? Si Alvin pala at si Ronel at si Mike ba? Tatlo kayo dyan ha. Thank you so much po. Ingat kayo. 1:57 na po hapon. See you tomorrow. Bye. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ang oras 1:57. Radyo Pilipinas, Network Balita, ngayon.